ng Diyos, hindi lang yung humingi ka, kundi sumama ka. Magkaiba ho yun. Ngayon, mas madaling mabibigyan ng Diyos ang sumasama. Intindihan niyo? Kasi ang sumasama, sumusunod. Hindi katulad ng humihingi. Nangihingi na. Tapos liwaya. Yun lang. Amen mo ba? Gusto kong maintindihan nyo na meron pang mas susunod na pagpapala kaysa sa pagpapalang nararamdaman nyo lang ngayon. Meron pang higit pa. There's more. And there are certain levels of blessings. Kasi many Catholics, limitado lang ang pagsunod eh. Amen po ba? Hello? Limitado lang. Yung according sa gusto niya, hindi yung according sa pagtawag ng Diyos. Okay. Let me continue. Your mission is so significant that Jesus repeated it 5 times, in 5 different ways, in 5 different books of the Bible. It is as if He was saying, parang sinasabi niya na, I really want you to really get this. Nais kong maintindihan nyo ito mabuti. Na madalas hindi naintindihan ng marami. Study these 5 commissions of Jesus and you will learn the details of your mission on earth. The when, the where, the why, and the how. Let's take for example, isa sa kanyang mga great commission na nasa Matthew, at last chapter ng Matthew. Jesus said, sabi niya, go to the people of all nations and make them my disciples. Another translation, go and make disciples of all nations. Take note of the word go. Active word yan. Tama ba? Go. It's a command. It's not a request. Hindi niya sinabing, pwede ba? Please? He didn't say that. He said, go. At ang sabi niya, make them my disciples. Hindi niya sinabing, go and make them believers. He didn't say that. Read all the translations. Pwede niya sabihin na, go, make them believers. He didn't say, make them believers. Make them my disciples. Humayo kayo at gawin niyo silang taga-sunod ko. Amen mo ba? Maliwanag ko. Gawin niyo silang taga-sunod ko. Mission. Ang ibig sabihin, mission. That's why it's not enough to do ministry. Pwede ka nag-ministry pero hindi ka rin nakakatulong sa ibang kaluluwa. Amen mo ba? Sa totoo na. Because your ministry already to the believers. Andyan lang na. We are enjoying singing. Because we feel good. But there's more than that. More than that. Masarap ma-experience yung feel good kapag may kaluluwa na naging banal dahil sa'yo. Iba yan. Amen? Sabi mo nga sa katabi ko, sana gets mo. Sana gets mo. Alam niyo, masakit natin yung pare-pare yung sakit natin na marami sa akin tamad. Excuse me for the word. If you will, kung kayo ay magagalit sa sinasabi kong word, because I really want to wake up people. Kaya ako nasabing walang silbi. Maraming palamuti yung Katoliko na. Isa na ako na na-realize. We really have to go out of our way. Kung talagang naranasan mo sa Kristo. Amen po ba? Okay. Now, listen. This commission was given to every follower of Jesus. Not only to priests, not only to pastors, not only to missionaries alone. This is your commission from Jesus and it is not optional. These words of Jesus are not the great suggestions because if you are a part of God's family, your mission is mandatory. Pakiulit nga, mandatory. Ano sa Tagalog yung mandatory? Ha?
Remember, to ignore it. Listen to this, people of God. To ignore it, it would be disobedience. Because it is a command. Go! Totoo ba yun? Maraming Katoliko, ini-ignore na. To ignore it, it would be disobedience. My dear sisters and brothers, you may have been unaware that God holds you responsible for the unbelievers who live around you. Maraming unbelievers sa paligid niyo. Sa mga relatives niyo, meron dyan. Sa mga kasama niyo sa opisina, meron dyan. Maging sa loob ng community natin, meron pa din mga nag-aalinlangan dyan. Amen po. And I'm telling you again, sometimes you are unaware that God holds us responsible for the unbelievers who live around us. Remember, the Bible says, you must warn them so they may live. I repeat, you must warn them so they may live. If you don't speak out to warn the wicked to stop their evil ways, they will die in their sin. But I will hold you responsible for their death. Wow! Sabi mo nga sa katabi mo, narinig mo yun? But I will hold you responsible for their death. Bakit diniin sa huli yun? Kasi alam ng Diyos, marami sa atin, indifferent. Sabi nyo nga, indifference. Ano sa Tagalog indifferent? Walang pakialam. Amen po ba? We don't speak out. Bagkos maraming Katoliko, sala sa lamig, sala sa inyo. Naniniwala rin kayo. Naku, mas grabe ho yung mga yan. Yung sala sa lamig, sala sa inyo. Sabi yung sa katabi, mas grabe daw yun. O balikan mo uli yung katabi mo, huwag kang gano'n. Huwag kang gano'n, sala sa lamig, sala sa inyo. We are called to be selfless, not to be selfish. Yan ang sakit natin. Minsan, makasarili tayo. Amen po ba? We don't go out of our way to reach out to others. Okay. Let's go beyond. Okay. So, I tell you, you are the only Christian some people will ever know. And your mission is to share Jesus with them. Amen? Palakpakan natin si Lord. We go to number 2. Number 2, your mission is a wonderful privilege. Pakiulit nga. Although it is a big responsibility, it is also an incredible honor to use by God, to be used by God. Malaking responsable ho, sa totoo lang. Bagamat malaking responsibilidad dito, wow, napaka-incredible pong honor ang magamit ng Diyos. Amen po? Sabi nga ni San Pablo, God has given us the privilege of urging everyone to come into His favor and be reconciled to Him. Now, your mission involves 2 great privileges. And what are these 2 great privileges? Working with God and representing Him. Pakiulit nga. Working with God and representing Him. Okay? Remember that we get to partner with God in the building of His kingdom. And St. Paul calls us co-laborers. Co-laborers. And St. Paul said, we are workers together with God. That's why Jesus has secured our salvation. He put us in His family. He has given us His Spirit and then made us His agents in the world. What a privilege. Amen? Hello? Alam niyo, pagka nung ginagawa ko itong God's School, oo nga, what a privilege. If only we'll understand, if only people will understand. Ito na yun. This is it. Lalo na sa panahon natin. Okay. The Bible says that we're Christ's representatives. Tayo ho. Hindi lang ho pare. Tayo ho. God uses us to persuade men and women to drop their differences and enter into God's work of making things right between them. Kaya nga, we're speaking for Christ Himself now.
It is really a wonderful privilege. I just arrived from Zamboanga 5 o'clock this afternoon. 5 o'clock this afternoon, mabas ako ng 5:30 sa airport. Then I went first sa Diocese of Manila. No? I met someone there. No? And after meeting someone there, I went straight here sa inyo. So, meron na akong 4 days na hindi pa umuwi. Because I gave a talk sa mga seminarista sa Zamboanga. Mga future priest. Nasabi ko, sana lahat kayo ma-ordain. Walang pupulong. Kasi alam ko, bawas na bawas yan habang papalapit na. At sinasabi ko nga na, it's really a wonderful privilege to be called in the religious life. Okay? But it's not only that. Tulad ko, what a wonderful privilege. Wow! In spite of my unworthiness, tumatayo sa kanila. That's a great privilege. Remember, sabi ko nga sa kanila, ang bansang Pilipinas ay naturing the most Christian country in Asia. Have you heard about that? Sa matter of fact, we were able to produce 2 saints. Tama? Tama? Take note, they are not priests. They are ordinary lay people like you and me. Sabi mo sa katabi mo, ordinary lang pala yung dalawang santo natin tulad mo. Sabi mo sa katabi mo, tulad mo. Harapin mo, harapin mo. Sabi mo, tulad mo. Ngayon, pakisabi mo sa katabi mo, kaya malaki ang pag-asa mo. So that's number 2. Your mission is a wonderful privilege. We go to number 3. I want you to listen to this number 3. Number 3, telling others how they can have eternal life is the greatest thing you can do for them. Will you kindly repeat after me? Telling others how they can have eternal life is the greatest thing you can do for them. I'll give you an example. If your neighbor had cancer, and you knew the cure, it would be criminal to withhold that life-saving information. Tama po ba? Alam mo ang gamot, alam mo ang cure eh. Dahil sa katoliko kang hilaw, tumahimik ka lang. Hindi mo isinhere. Then I tell you, from the bottom of my heart, napakalala mo. You're the worst of all the worst. You're worse than a terrorist. Buti pa terorista eh. May pinaglalaban. Amen po ba? Eh, ang katoliko wala. Tameme. Bahala na sila niya. Kaya maraming katoliko walang sila. Amen? They're good for nothing. And God is not happy to us kapag ganyan tayo. Amen? Okay, hawakan mo nga yung katabi mo sa balikan at sabihin mo, wake up. Wake up. God is asking for more. 2004. The church needs us. I tell you. The church needs us. Okay. Even worse is to keep secret the way to forgiveness. Ilan ang mga kilala ng tao na may mga kimkim ng sama ng loob na ayaw magpatawad? Sige na. What did you do to these people? Remember that we have the greatest news in the world. And sharing it is the greatest kindness you can show to anyone. You know what problem long-term Christians have is that they forget how hopeless it felt to be without Christ. Marami sa atin walang tapang sabihin sa mga taong depressed, sa mga taong bagsak, no? Yung down na down. Marami sa atin walang lakas magsabi na, alam mo, kapag wala si Kristo sa buhay mo, magiging hopeless ang sitwasyon mo.
para magkaroon ng buhay ang buhay mo, kilalanin mo si Kristo. Tutulungan kita makilala si Kristo. Brothers and sisters in Christ, we must remember that no matter how contented or successful people appear to be, without Christ, they are hopelessly lost and headed for eternal separation from God. Amen? Kaya nga, the Bible says, Jesus is the only one who can save people. Kaya if you see people na talagang down sila, spiritual, okay, nagwawala sila, nagpapatuloy sa masama, kung tayo kailangan natin si Kristo, kailangan din nila si Kristo. And I want you to know that everybody needs Jesus. Share them. Jesus. You share Jesus to them. Don't just keep quiet. Number 4. Number 4. Your mission has eternal significance. What do I mean? Our mission has eternal significance. Remember that it will impact eternal destiny of other people. Nagkaroon na ba kayo ng participant sa ME na hirap kayong imbitahin? Pero pinagdasal niyong mabuti. Napapunta niyo sa tulong ng Diyos. Tapos naging active sila, higit pa sa inyo. Ba't kayo natawa? Wala ba o meron? Meron. That is what I meant. It will impact eternal destiny of other people. So it's more important, I'm telling you, if we will do some comparison, I just don't know how deep your faith are, but I'm telling you, it's more important than any job, I tell you. Achievement or goal you will reach during your life on earth. You know why I'm telling this? Because the consequences of your mission will last forever. But the consequences of your job will not. Kaya pala may mga iba na sukdulan, iniwan ang lahat. Now I understand why the early Christians left heaven. Because they understood their life mission on earth. Love your job. Do you have a job? May mga trabaho ba kayo? Mahalin niyo ang trabaho niyo. Love your job. Kasi you were given a gift, magkaroon ng skill at talent. Your profession is God's gift to you. Love your job, but do not love the company where you are working. Because I tell you, someday they will stop loving you. CEO ka, malaki ang rate mo, pag may sumipsip dyan, na kaya yung trabaho mo, sisipain ka at mababa lang ang bayad mo. I tell. Sa panahon ngayon, wala nang pag-ibig ang mga nagbi-business. Alam mo kung bakit? Kasi nung mula nang pinasok yung contractual, pahirap na sa tao yan. After 6 months, re-apply para walang benefits. That's no longer love. Believe me, love your job. Hindi ko sinasabing magluko kayo sa trabaho nyo. Pag idiyan niyo yung trabaho nyo, huwag nilang mamahalin yung kumpanya. Kasi they will stop loving you. Tandaan nyo. Hello? Ngayon, kung ikaw may-ari ng kumpanya, I will not say sorry. Totoo naman eh. Ganyan lahat yan. Isa lang yan. Nagtutok ako sa BCBP, kaya nagtatawanan silang lahat. Alam niyo ba yung BCBP? Puro negosyante yun. Yan professional sa business pa. Pero Kristiyano sila. Pero bakit ayaw nila mag-regular? Yun ang hamon ko sa kanila. O kayo, mag-regular kayo. Kung talagang mahal nyo tao at kapwa nyo. Wala. Ay, hindi. Yung talagang katoliko ka. Kasi sanay ang katoliko sa iyo. Pero 6 months, dapat regular ka na. Hindi ka regular. Re-apply ka uli. Because ayaw nilang bumasta sa benepisyo. Amen po ba? Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, wey. Sige, isubsublo ang sarili ko sa trabaho. May hangganan niya. Pero isang bagay lang ang pagdidiinan ko ngayong gabi ito. Kay Lord, walang hangganan niya.